Narapol na sa sandigang bayan ang mga kasong inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Saldico at ilang opisyal ng DPWH Region 4B. Mga kababayan, ang kasong ito po ay sintomas lamang ng malalang instruktural na problema sa paraan ng pagbabudget, pag-iimplementa o pagmamonitor sa pera ng bayan. Dahil ang akusado pong si Saldico ay dating mambabatas at negosyante at kontraktor, lalo na ay ang kaso ay hindi lamang tungkol po sa isang flood control project sa substandard. Ito po ay usapin kung saan ang mga individual na nasa kapangyarihan ay nagiging mismong direktor at benepisyaryo ng mga pampublikong transaksyon. Ang kaso po ng mag-asawang Tubig River Flood Control Projects, dyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, na may halagang 289.5 million pesos, ay itinuturing ngayong substandard at ang kontraktor ay ang Sunwest Incorporated na may kaugnayan kay Saldico. Mga kababayan, sa anumang pampublikong procurement framework, malinaw na paglabag ang pagkakasangkot ng public officials sa kumpanyang nakikipagtransaksyon sa ahensyang siya mismo ay may regulatory o budgetary authority. Malinaw na may discretionary capture si Saldico, kung saan ang kapangyarihan ng opisyal sa paglalaan o pagbabudget ng proyekto ay ginagamit upang mapaboran ang kanyang negosyo, ang kanyang kapamilya o kaalyado. Ang ganitong sistema ang dahilan kung bakit dekada-dekada na ang lumipas ngunit nananatiling lugar at punong-puno ng anomalya ang mga proyektong dumadaan sa DPWH. Ang pagtakbo o pagtakas ni Saldico sa isang hindi matukoy na bansa ay alam ng gagawin kapag kinasuhan at lalong-lalo na kung may posibilidad siyang makulong. Ang nakakabahala dito ay ang hindi pagtakas kundi ang kapalpakan mismo ng Estado na pigilan at malinaw na may banta na siya ng kakasuhan. Ito ay nagpapakita po ng institusyonal na kahinaan ng dalawang level. Una, preventive justice. Walang preemptive mechanism para pigilan ang mga high-value accused na may kakayahang tumakas. At ang pangalawa naman ay ang interagency coordination. Ang whole departure order, warrant issuance, at passport cancellation, lahat ito ay madalas sumusunod lamang pagkatapos ng makalayas ang akusado. Ito po ay nagiging reactive justice na lang kung saan ang Estado ay palaging huli sa pagresponde sa political na mga offenders. Bakit ang DPWH ngayon ay balo ng korupsyon? Mula po sa panahon ng pork barrels scandals hanggang sa modern flood control anomalies, nananatili ang DPWH bilang isa sa pinaka-vulnerable na kagawaran na sasangkot sa korupsyon. Ano ang dahilan po mga kababayan? Malalaking kapital na proyekto, mataas na diskresyon sa pag-award ng kontrata, fragmented monitoring mechanisms at politically brokered contractors. Yan pong yan, apat na yan, ang dahilan kung bakit nagiging malala ang korupsyon sa DPWH. Ang paglitaw ng pangalan ng mga diskaya, at iba pang mga undersecretary na iniimbestigahan ay indikasyon na hindi isolated incident ito. Ito ay bahagi ng mas malaking ecosystem kung saan ang mga political patronage at corruption ay nagtutulungan upang imanipula ang public infrastructure spending o ang pera natin. Ngayon, merong aligasyon si Representative Leandro Liviste, laban naman dito po sa party list representative na si Representative Edwin Garjola, tungkol sa pre-ordering ng 20 billion pesos na DPWH contracts bago pa man isumite ang National Expenditure Program ngayong 2025. Ito po ay malinaw na nagpapakita ng isang advanced na antas ng patronage politics. Ito ay nagpapahiwatig mga kababayan na ang budget process ay politikal. May parallel system ng negosasyon na nangyayari sa labas po ng formal na proseso sa Kongreso. Ito ay malinaw na cartel o budgetary cartels, mga grupong kumokontrol sa pondo bago pa man magsimula ang deliberasyon. Talagang minamaniobra ang pera ng bayan para sa kanilang sariling interes. Ngayon, kung titingnan natin sa kabuuan, ang kaso po ni Saldico ay hindi simpleng kwento ng anomalya. Ito ay ilustrasyon ng kahinaan ng auditing at oversight institution. Ito ay impluwensya ng political networks na
kumokontrol sa public procurement at ang kakayahan ng political elites na umiwas sa pananagutan. Ang bansa ay hindi lamang biktima ng isang substandard project. Biktima tayo ng isang substandard na estado. Isang estadong nadodominahan ng political dynasties, patronage network, at elite na may kakayahang manipulahin ang batas. Kung nais natin ang tunay na reforma, hindi sapat ang warrant of arrest, red notice, o raffle ng kaso. Kailangan natin ng re-engineering ng transparency mechanism, pagputol sa contractor-politician nexus, at ang pagpapalakas sa independent oversight bodies at ang pagpapasa ng anti-political dynasty bill. Yan po ang mahalaga. Hanggang hindi po nangyayari ito, mananatiling baha, hindi ng tubig, kundi ang paulit-ulit na pag-agos ng sistematikong korupsyon na mas lalong nagpapahirap sa ating bansa. Yan po ang mangyayari sa atin. Hanggang walang napapanagot sa lahat ng sangkot, tuloy-tuloy ang ligaya ng mga magnanakaw sa kabang bayan.